Magandang gabi po sa ating lahat. Narito ang latest sa binabantayan natin na si Bagyong Leon. As of 10 p.m., yung sentro nitong si Bagyong Leon ay huling namataan sa layang 705 km silangan ng Ethiaga, Isabela at nananatili pa rin itong nasa severe tropical storm category na may taglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna umaabot ng 100 km per hour, may pagbugso na umaabot ng 125 km per hour at kumikilos po ng mabagal sa direksyong Pakanluran. At kumikita po natin dito sa ating latest sa satellite image, yung outer rain bands po nitong si Bagyong Leon ay nakakaapekto na sa may bahagi ng Luzon or bahagi ng Bicol region, gayon din sa silangang bahagi ng Quezon, Northern Luzon, gayon din sa ilang bahagi din po ng Eastern Visayas. So possible pa rin po yung mga pag-ulan dulot ng epekto ng rain bands nitong si Bagyong Leon, kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga areas na kasalukuyan ay patuloy pa rin nakakaranas ng mga pagbaha. Alamin po natin yung nilalaman ng ating latest na track forecast as of 11 p.m. So ito po yung general direction ng magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod na oras o mga susunod na araw at possible din po yung intensity na inaasahan po natin habang patuloy po itong kumikilos generally northwestward. Meron din po tayo yung tinatawag natin na cone of probability or posibilidad na daanan ng sentro nitong bagyo, liban lamang po dito sa ating central track, pati na rin po yung radius or lawak ng sakop na malalakas ng hangin nitong si Bagyong Leon. So ayon po sa ating latest na forecast track, babaybayan pa rin po nito yung silangang karagatan ng ating bansa at hindi po natin nanaalis yung possibility ng landfall scenario sa may area ng Batanes or close approach dyan po sa area ng Batanes. Kung hindi po siya magla-landfall sa Batanes, posibleng landfall scenario po niya ay dito na po sa may southeastern portion ng Taiwan. Ayon din po sa ating latest na forecast track, habang binabaybay niya yung silangang karagatan ng ating bansa, patuloy po itong lalakas, maaaring umabot ng typhoon category sa susunod na 12 oras at maaaring lumabas po ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Biyernes ng hapon. Dahil nasa karagatan pa rin itong si Bagyong Leon, hindi po natin inaalis yung posibilidad na maaaring umabot din po ito ng super typhoon category habang patuloy na papalapit dito po sa may area ng Batanes. So patuloy po tayo mag-monitor ng ating mga forecast sa mga susunod na araw patungkol sa binabantayan na bagyo. Kung makikita din po natin sa ating latest na track forecast, malawak ang sakop na malalakas ng hangin nitong si Bagyong Leon. Kaya naman ilang bahagi po ng North Bicol region, gayon din sa Eastern Visayas ay nakapaloob na or nakakaranas po ng malalakas na hangin na dala nitong bagyo. At habang papalapit itong si Bagyong Leon, areas din po ng Northern Luzon, posible din po maranasan yung mga pagbugso ng hangin. Kaya naman nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan po sa Cagayan Valley, gayon din sa ilang bahagi o ilang probinsya ng Cordillera Administrative Region, sa may Ilocos Provinces, sa Nueva Vizcaya, Aurora, ilang bahagi ng Quezon dyan po sa may Quezon, including Pulillo Islands. Sa mga probinsya din po ng Bicol Region, nakataas ang signal number 1 sa Camarines Norte, silangang bahagi ng Camarines Sur, sa Catanduanes, eastern portion ng Albay, northeastern portion ng Sorsogon, at sa Visayas naman nakataas ang signal number 1 sa eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. So yung mga areas po na highlighted ng blue, posible pong maranasan sa susunod na 36 hours yung mga malalakas na bugso ng hangin na dala nitong si Bagyong Leon. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, meron po tayong inaasahan na malalakas mga pag-ulan na posibleng umabot ng torrential rainfall sa mga susunod na araw, especially po sa areas ng Northern Luzon, gayon din sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Simula po bukas, posible po yung heavy to intense or 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands dahil po yan sa patuloy na papalapit nitong si Bagyong Leon. Yung rain bands po nitong posible pong magdala ng mga pag-ulan sa areas po na yan. Meanwhile, sa Batanes, Apayao, Ilocos Norte at Isabela, dahil din po sa rain bands nitong si Bagyong Leon, posible din po yung moderate to heavy na mga pag-ulan. For areas naman ng Calamian Islands, Occidental Mindoro, Negros Occidental at Antique, mapapansin po natin, yan yung western sections po ng ating bansa. Yung trough or extension naman po, yung posible pong magdulot ng moderate to heavy na mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. At asahan po natin, habang papalapit po itong bagyo sa darating na Thursday, ay unti-unti pong lalakas yung mga pag-ulan, especially sa areas po ng Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Islands. Kaya patuloy pong pinag-iingat at pinaghahanda yung ating mga kabayan dahil mataas po yung posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa.
Pagdating naman po sa malalakas ng hangin, yung areas po na hindi nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1, posible din naman po yung mga pabugso-bugsong mga hangin, dala pa rin ng bagyong Leon. For today po or bukas, posibleng maranasan yung mga pabugso-bugsong mga hangin sa areas po ng Visayas, ilang bahagi po ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao at Caraga Region. At asahan po natin magpapatuloy po yung mahangin na panahon hanggang sa darating na Wednesday. Sa kalagayan po ng ating karagatan, meron tayong nakataas na gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon sa dagat baybayin ng extreme northern Luzon, dyan po sa may Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Meanwhile, moderate to rough seas naman inaasahan po natin sa may silangang karagatan ng Luzon. Delikado pong pumalaot, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyang pandagat. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Patuloy po tayong mag-ingat. Maraming salamat at magandang gabi.